Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah. If you feeling real good, put your hands. So, what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, ito na yung huling battle sa ngayon na re-reviewin natin under Pedestal 5 eliminations. So, sa event na to, itong Fuego 4, lahat ng naka-line up dito ay purong Pedestal eliminations or round 1 ng tournament. Unfortunately, may isang battle na hindi naganap nung event na yan. Yun yung laban nila Rick Hinaro at ni C9. So, it was move sa bagong event. Taantayin natin na mag-upload si Boss M-Site about doon sa battle na yon. Pero so far, ito muna yung last na re-reviewin natin under ng round 1 ng tournament. Okay? Mastafit versus Calix. Hindi na ako magbibigay ng insights or di na natin i-breakdown yung mga styles nila. Alam natin, napapanood na natin, nare-review na natin itong dalawang to. So, much better na umpisa natin at tignan natin kung ano yung magiging handa nila sa isa't isa. Lalo na si Mastafit, first time niyang sumabak o sasabak sa ganitong tournament dito sa Pedestal, 'di ba? Si Calix nakailan na 'di ba? So, yun, mas marami XP si Masta, pero hindi rin natin pwedeng i-count out si Calix kasi ibang klase rin to kapag nakuha niya yung momentum. So, yun. Game. Mastafit versus Calix. Game. Unang panat para kay Game. Mastafit. Pedestal 5. Pakinggan natin. Game! Motos na naman! Meron na naman buhay na babaguhin. Calix, magpasalamat ka sa akin. Si Katana champion na ng isa buhay. Tas si Kilan marunong na maghadukin. So, ito pala yung Calix. Ito yung masarap kalaban. Yung walang pangalan pero mayabang. Sangguniang kabataan na uuwing gumagapang. Pag hindi naagapan ng na-high blood na si Tatang. O Tatang, matanda, batang Quiapo, panda, sakit sa puso, labang kay Shernan. Okay nang ina, wala na bang iba? O guys, ilan lang yun sa mga maririnig nyo sa kanya. Kasi kung usaping kanta, karir, etc., walang-wala tong masasabi. At wala ka rin karapatan kasi wala ka lahat doon pare. Yan. Kaya ito mangyayari. Gagawa na lang yun ng invento at maghahanap ng butas na masisilip. Isasali niya sa papel kalakip ng marumi niyang pag-iisip. Talagang tutugmaan niya pa yan ng pilit. Naka-wordplay, naka-multi, tapos sasaksakin ko lang siya ng pilip. Hindi uubra yung peking angas mo sa kabitenyo mo sa inyan. Nakilala mo akong mabait, masiyahin, pala kaibigan, pero di mo nabalitaan na dati ako namimenggan. Rasengan, Kinkidama, Kamihamiha at Reagan. Kaya shoutout niya pala sa mga kaigahan ko dati. Sila Gisler tsaka sila Egan. Yan. Hindi ko ikakaya kung naging ano ko dati. Bakit? Partida na yun sa'yo para may bago ka namang masabi. Yan. Kaysa naman sa'yo. Mag-aastang mayaman ng lakas makagago. Kakain sa mamahaling resto. Iti-take out yung mga tirang pagkain tapos ang idadahilan iuwi sa aso. Tarantado. Dinamin niyo pa yung aso? Tangina ka? Diba? Para rin yan si Kulaong naubod lang ng yabang. Pala yung flex ng... Matagal ng joke yun yung ibabalot, sasabihin pagkain ng aso. Matagal ng joke yun. Parang ano pa nga yun 'di ba?
Gano'n din, restaurant din yung ano nun. Tapos, hindi nila kayang maubos. Tapos, sabi nila, papatake out daw para sa aso. Tapos, ang ginawa nung nag-take out, dinagdagan pa ng mga buto. So, yun yung ano nun. Parang yun yung, kaya hindi na rin bago sa akin yung ganong joke ni Masta. Diba? Para rin yan si Kulaong naubod lang ng yabang. Panay yung flex ng kung ano-ano galing naman sa kaban ng bayan. Yeah! Isa yung SK chairman. Tama? Kagawad. O kahit na ano pa. Ito lang masasabi ko sa'yo. Hindurotot ka. Panay yung sali mo sa mga mali. Panay yung sali mo sa mga paliga tapos sa barangay nyo di ka makapagpaliga. Puro miss gay, fundraising, tapos yung kinikita sinusolo nyo lang ng jowa mong baldita. Kailangan ka ng kabataan sa inyo, Nico Bautista. Doon ka na lang mag-focus. Kasi wala ka rin naman sa listahan ng mga malulupit na ililigpit ko rito sa Motus. Yeah. Kasi kung hindi to torneo... Yung modus, focus, hocus, nirarime pa rin nila dito sa Motus no? Di ba? Wala lang. Pag nakarinig ako ng ganon na hocus, focus, matik yan, irarime nila sa Motus yan. Diba? Tagal na, parang simula ako nung nag-review ako ng Motus 20 yung ano pa lang, yung kay Class G, yung nag-champion si Class G, yung time na yon 2022. Basta tagal ko na rin kasing tagal na rin ako nakasubaybay dito sa Motus So marami akong battles na na-review dito na ganon. Kahit sa flip top pag nirime kapag may ganon, matik yan i-rime sa Motus. Maraming ganon. Pero di ko nila lahat Yung iba naman binabali nila yan. Siguro yun nga nakikringihan na doon na ito na naman yung rhyme ng Motus, hocus pocus, ganon. Pero yung iba binabago na nila. So okay yun, 'di ba? At least hindi na nabababad yung Motus doon sa mga kakambal niyang katunog. Hanggang panaginip mo na lang, doon ka na lang mag-focus. Focus. Kasi wala ka rin naman sa listahan ng mga malulupit na ililigpit ko rito sa Motus. Yeah. Kasi kung hindi to torneo, hanggang panaginip mo na lang ako, iho. Mayabang ka, di ba? Tignan mo yung lineup. Tignan mo. Ako ang pedestal dito. Tangina, mula sa tore ni Babel ay bumaba sa level mo. Para lang sabihin sa'yo na sayang lang yung sinasahod mo sa barangay nyo. Tangina ka. Yeah. Pinakabatang durobo sa sanghay ng gobyerno. / full-time battle rapper. Pwede naman yun, brother. Pero baka gusto mo rin maging vlogger. Maganda sahod. Pero ang content mo, binibengbang ka ng mga barangay tanod. Tangina, tinalo ka ni Kilan at tinalo ko. Di ba nakakaluwa? Kinain mo yung mga sinabi mo sa kanya, so kailan mo yan iluluwa? Tapos gaganon-ganon ka lang sa akin mamaya, gagoy di mo ako mauuga. At kapangalan mo pa pala yung winelding ko sa mukha. Hoy Nico, mahangin ka lang sa abaniko. Kung bibilangin mo lang ang mga mali ko, yan ang dahilan ng ikasasawi mo. Kaya, ingat ka sa butas na sinisilip mo, brother. Baka yung butas na yun ay nguso na pala ng aking revolver. Rap battle to, hindi namin kailangan ng reporter. Walang kahinaan to at dun pa lang, pare the game is over. Kaya, huwag na ba baka sakali na makaisa ka sa laki sa kalye na sa mukha ko ng mga detalye, pilat ng bakal bato at ng bote, palatandaanan ng kabataan ay bawal batain at bawal lamakin, ang yabang sa battle, sa bahay iyakin, tangina yun ang pinagkaiba natin. Yan, isa kang bulbulin, nauhugin, na produkto ng mga tanga. Guys, yung binoto nyo, eto na, ang lutong na magmura. Alam mo ba dapat ginagawa sa tulad mong kumukulit? Pinapasampal kay Kapitan tapos nire-report sa Comelec. Ikaw yung mukha ng kabataan sa inyo tapos gaganyan-ganyan ka? Huwag kang tatawa-tawa pag di ka nakinig sa akin, talagang may paglalagyan ka. O baka may mga hurado na magsasabi na puro pagka-SK na lang yung tema. Teka ha, di ba nga na-extend pa yung punyeta? Kaya tuloy pa rin sa pagiging walang kwenta, brother. Alam ko naman na kulang pa yung sinusahod mo, kinukurakot mo sa barangay nyo, pambayad mo sa yung mga ghostwriter. Kaya tong kalix nyo, patay agad! Grabe yung pensala! Hindi sa muka, hindi sa leeg, at dahil mapagbataas, sa bayag yung tama! Time! Yo! Okay, malinis naman. Malinis naman yung, ito overall na lang sabihin ko na lang yung mga napuna ko or mga napansin ko. Shoutout kay Mastafit. Malinis naman yung
na itawid yung buong round niya. Maganda yung mga pasingit-singit niya ng mga jokes. Maganda yung mga angulo kasi masasabi nating epektibo para kay Calix, direct para kay Calix, 'di ba? Yung SK, yung mga tinalo ka ni Kilan na tinalo ko. Okay naman 'yon. Para sa akin, magandang angulo 'yon. Pero sa tingin ko siya, nagkulang si Mastafit sa creativity kasi yung mga angulo na yun nagamit na kay Calix yun ng ilang beses. Sabi ko nga sa inyo, di ba, ilang beses na natin na-review tong dalawa. Okay, na-review na natin si Mastafit, na-review na rin natin si Calix, and sa most of Calix battles naririnig ko yung mga ganon kagawad, yung Nico, mga ganong angulo. So sa tingin ko ang pinaka naging kulang ni Mastafit dito ay pagiging creative, makapag-isip ng bagong angulo na yun, bago sa pandinig natin. Tapos mahaba yung rounds, ang haba ng rounds niya. Tapos hindi siya totally makakuha ng momentum kasi nakakakuha lang siya ng crowd reaction, yes, dahil sa mga jokes, pero yung pinaka momentum sa in terms of punchline, medyo yun yung kulang kay Mastafit. So ayun, ulitin ko lang, hindi ko din discredit or hindi ko din disregard yung buong round ni Mastafit. Uulitin ko rin, okay yun, magandang panimula yun, but I think may kulang lang. Yun nga, napahaba yung kagawad ay angle, gasgas na angulo, ano pa, yung mga jokes okay, pasok, pero yung momentum, punchlines, ayun yung sa tingin kong creativity, yun sa tingin kong medyo nakukulangan ako or hindi ko nakita. Okay, so Calix, kayang makuha ni Calix to. Kailangan lang niyang maging malinis yung performance at may mga kumokonekta mabibigat na suntok. So tingnan natin. Game. Ibabalot ko daw yung pagkain ng aso. Gago na to. Concern lang ako, iuwi ko sa'yo. Ino mo. Yo, gang! Yo, Syke! Eto ba bunga ng pambibisit ko sa'yo last year? Ang itapat kay Senior Pito, katanakilan niya, dinurog niya sa motos eh. Ano gagawin ko dito? Pero okay lang yan, di papatalo, kayang-kaya ni Calixto. Maglalabas lang ako ng puting bandila pagtatakpan na yung labi mo. Kaya Master Pito, utang ina mo. Ba't ba dito ka pa sasali? Sa lugar namin, yung gantong edad, nagbre-breed na lang ng kalapate. Mas matanda ka pa sa papa ko, gago. Kaya ba't sa akin kalalaban? Sobrang tanda mo nung nagle-labor si Mama Mary, andun ka sa sabsaban. Matagal ka nang nag-i-exist na tao. Kaya iba na yung tapang nadala. So sobrang tanda mo, nandun ka nung nagle-labor si Mama Mary, nandun ka sa sabsaban. Parang kamukha nung kay Loons. No? Kamukha nung kay Loons, yung Baan at saka kay Basilio. Sa sobrang tanda mo, andun ka nung pinapako si Cruz. Nung pinapako si Jesus sa Cruz. Yun, di ba? Parang basta yung gano'n, yung 2x2 na Team LA versus Team CB. Kay si Mix Basilio, Looney, Abra. Yun eh. Yung about sa matanda angulo ni Loons kay Basilio. Parang gano'n, kamukha. Di ba? Sobrang tanda mo nung nagle-labor si Mama Mary, andun ka sa sabsaban. Matagal ka nang nag-i-exist na tao. Kaya iba na yung tapang nadala. Yung Cara Cruz nung panahon nyo, ipapako ka talaga. Dat nga kagrupo to nila Smugglers eh. Kaso yung pagiging twistero, di na umakma. Tinanggal ka nila sa chakra kasi mas mabilis ka tumanda. Kuyabangan mo kami dito, kala mo naman may bayad kang makukuha. Gago, TF mo lang kay M-Site, 3 skin ni Hayabusa. Gago, di kita hinanap o pinangarap makaharap, putang ina mo. Pinapanood pa lang kita ng pandemic, naiinis na ako sa'yo. Tangina kasi, no? Calix versus Mastafit. Unang pagsubo ka, bad trip. Parang binuhat ako ni M-Site, tas sinagis kay Garfield. Ano solid ba pagtanggap sa'yo ng tao dito? Lumabas pang quarantine na Master Pito? Malamang.
Kasi sa close room na taon. So para makapagpakita ka ng classic, dito ka lang lalaban. Di kaya nakakahiya na pag ganun? Eh paano magkwa-quarantine ulit? Puta, pangatlong pandemic mo na yon. Ano ba bagong baon mo ngayon? Jokes, bars, metformin, losartan. Pwes laklakin mo lahat yan, sana di ka masamid. Ako bars ko lang nakaka-overdose, walang pakete, pero may tulog ka sa banig. Isa kang butler, na toddler, na mukhang angler, peace, shaplita palang title, veteranong squatter, kabilang sa WAC-M, sis, may Jonas na brother, Basilyong hustler, sinyong may master, peace, kaya kung usapang master, ala ka sa master list. Sa mga sementado na joker, ikaw yung tiles na may kapak. Pinakamalaking uri ng pusa, Garfield. Iyo pang kinagalak, kahit sadya. Alam ko yun. Napanood ko yun sa Facebook. Yung Garfield, sa ano yun? Yung kay Luis Manzano. Yun eh. Yung kay Luis Manzano na game show. TV game show. Yun na. Sa pagkakalam ko yun. Malaking uri ng pusa, Garfield. Iyo pang kinagalak, kahit sadya yun, sobrang corny, humor mo, pinakawak. Matanda na kung mag-isip, parang kahapon lang pinanganak. Ano pagtitripan mo lang kami sa turna? Gago burado to, tiyak. Di ako takot sa'yo kahit ikaw na-imagine ko sa unahan nung may itak. Di lang mukha, muwang, pula, dupag, kumanto to, biyak. Parang kinasawi mo sa batang Quiapo, mamamatay ka ng dilat. Pito, ibahin mo tong pedestal. Ito yung mga makatang kumpol na lahat ay gutom kaya lang may gustong masilat madapa. Tingnan mo nga si Kilan nakailan sali, pangatlo na di ba dilan dalawa. Kaya kung dadaanin mo lang sa pangalan at yabang komedya, hoy asa ka pa. Tatatatak mo to sa kukokote mo pito, parati ka tatatanga. Walang nagkakampyon dito ang nagpapatawa. Pag nagkampyon ayun ang nakakatawa. Yeah. Okay. Konti lang. Slight edge lang. Hindi siya totally range yung gap. Bigay ko kay Calix. Kay Calix, no? Mas natapos ni Calix ng mas malakas yung round 2. Yun yung una. Nagbigay siya ng solid na flow doon. Nagustuhan ko yung flow. Tapos, yung mga multis, extended talaga, no? Hindi lang, basta ang dami. Ang ganda ng mga multis ni Calix doon. Ang ganda lang nung tanggap ko doon ang sarap niyang pakinggan. Magkakasukat Alam mo yun, metro sa metro talaga. So, props doon. Yung flow, okay. Pasok din sa metro yung flow. Mas malakas niyang natapos yung round 2 compared kay Mastafit. Ano pa? Yung mabilis niya nakuha yung momentum, no? Mabilis niya nakuha yung momentum kasi mas yung mga comedy kasi ni Calix para sa akin mas natural. Mas natural yung mga comedy ni Calix para sa akin. Yung kay Mastafit kasi nagse-set up siya ng mga seryoso tapos biglang magpa-punchline ng jokes na parang magugulat ka na lang. Teka, ang ganda na ng setup tapos jokes yung parang gano'n. Kay Calix kasi iba. So sa tingin ko mas naging ahead si Calix in terms of comedy. 'Di ba? Tapos mas mabigat yung mga pinupunto niya. Yung yung Ender na walang nag-champion na Joker. O, yun yung, pag nag-champion kayo yung nakakatawa. Magandang punto yun. Tapos yung mga references niya, nagustuhan ko rin, yung Garfield, pinakamalaking pusa Garfield. Kasi nga napanood ko ngayon sa Facebook. So, yan. Overall, I think Calix got this one. I think lang naman, sobrang lapit lang. Hindi naman siya totally lumayo. So, bigyan ko ng 8-7 in favor of Calix. Mas gusto ko kasi yung mga direct na punchlines ni Calix para kay Mastafit Mas ramdam mo yung bigat, mas ramdam mo yung diin. Kay Mastafit kasi yun nga, medyo nakulangan ako sa creativity, gasgas na angulo na yung mga nagamit niya. Kay Calix medyo nabaguhan ako doon. Okay? So yun lang. Calix yung round 1 para sa akin, 8-7. Round 2. Ado kayo.
Tayo na kayo ito ligilan eh. Okay, hindi ko na i-rebat. Wala naman talagang tumatak. Kung anong ganun lang eh, no? Okay. Estilo nito, rumaragas ang lesbian, nakala mo mananapak. ulit. Ulang eh. Estilo nito, rumaragas ang lesbian na lesbra, nakala mo mananapak. Hoy, wak! Alam mo bang ganyan yung ganap ng mga malabong may linyang tumatak? Tangina, buhay mo battle rap, tapos wala kang rap? Tangina, ang saklap! Pero wag kang mag-alala kasi ginawang kita kap. Ready? Ako si Calix! Dinadakula ko ni Lola. Kaya ako nag-rap battle dahil po sa trauma. Hindi na po kami tabi matulog ni Mama. Galit sa akin si Papa. Mas kampi siya kay Lola. Ayos ah. Nilululo ka ng Lola mo, brother? Guys, ganun ba talaga tama ng Alzheimer? Motos! Sino ba madalas dito nakakasama? Ingat kayo kasi baka yung sakit na yun namamana. Alam ko na. Kaya pala yung binigay mo kay Supremo, sinumbat mo sa kanyang damuho. Siguro habang gino-ghostwrite mo siya, nilululok ka niya. No? Si 30 bungo na, kakasandal mo. Yung leg ni Casper, siguro sinasalsal mo. May nalalaman pa kayong ano. Okay, maganda to, maganda to. Ano kayo, mga makabagong lyricist-mo? Palitan nyo na pangalan ng grupo ninyo. Gawin yung Jaculismo. Tapos ang founder, yung lola mo mismo. Yan, tinalo niya si Marcom Bungo. Palakpakan. Mahirap yun. Na nakalimot ng dala. After nun, feeling mo sikat ka na? Tinalo ka ni Shaboy pero wag ka mag-alala. Kung isa ako sa mga judge nun, kahit tropa ko si Shaboy. Shaboy talaga. Hindi, pwede rin naman sa'yo yun. Pero yung ngayon, alam mo na yun. Kasi ang tsansa mo manalo ngayon ay wala. Gago yung mga bobotong murado rito, hindi 17 pababa. Hindi ito SK election. Ito. Hindi ito SK election. Ito ay pedestal. At ibayin nyo si Master Pitong Immortal sa patay gutom lang sa credential. Di ba? Ayan si Kilan. Napakahusay talaga. Hindi si Kilan, ano ba na ito? Si Calix talaga. Kasi itong patanginan to, sisigaw-sigaw na naman. Kung ano-ano sasabihin, kala mo talaga ako'y tatalaban. Tangin na, nakalimutan ko yung rounds ko. Ano ba yun? Pwede bang patingin? Hindi, kailangan ko talagang makita ako. Hindi, mamaya na lang. Okay. Sorry. Ulitin mo na lang. Shit. Gagon. Hindi. Ako na yung magcha-champion. Napredict na ni Ojion, di ba? Nandun ka nun. Di ba naman sabi? Bakit si Masapit na magcha-champion? Sino magcha-champion? Si Master Pete. Bakit? Magaling siya eh. Andun ka na, di ba? Pero di ako naniniwala sa hula. Tingin mo sa sarili mo yung malaking isda kaya tinapat ka sa pinakamalaking pusa. Yeah. Tawa-tawa kay Garfield. Yun naman talagang gusto ko. Ang mapasaya kayo. Pero pag si Garp nasa field, kabahan ka na bro. Yeah. Galaxy Impact sa mukha mo. Pag yung dugo ko kumulo, hindi lang ikaw, pati buong isla ng Hachinotsu, babasagin ko yung bungo. Yeah. Tang ina, One Piece reference ulit. At eto na. Okay, maganda yun. Maganda na naintindihan ko yun. Syempre, I'm a One Piece fan, 'di ba? So, pag mga One Piece na reference, okay yun, naintindihan ko yun. Pero pag mga Naruto o ibang anime, tagilid tayo dyan. Kasi yun lang naman ayun lang naman yung mga madalas na gamitin na anime reference eh, 'di ba? Yung Naruto tsaka One Piece, 'di ba? May iba, pero most of the time anime na naririnig kong ginagawang reference, One Piece tsaka Naruto, silang dalawa lang talaga. Galaxy Impact sa mukha mo. Pag yung dugo ko kumulo, hindi lang ikaw, pati buong isla ng Hachinotsu, babasagin ko yung bungo. Yeah. Ang ina ka. Solid yun. Baka pagtapos nito, bagong karakter ka na rin sa liga. Kasi meron ng Zoro, Sangadnika. Nakala mo talaga mga One Piece pa na mga diputa. Ikaw, nanonood ka pa talaga?
Hindi nga. Katarantaduhan. Pustahan tayo, algoritmo nito sa Reels kung hindi geng-geng, puro na lang kalibugan. Yan. Samantalang kami mga trentahin, yung mga pinapanood namin. Samantalang kami mga trentahin, yung mga pinapanood namin, yung may matututunan. Kundi gamit sa bahay, piyesa ng sasakyan, at higit sa lahat, gabay sa kalusugan. O, sa flip top, puro ka flip top, nasa motos nga tayo. Okay, flip top. Never po ako nagpabaya. Hindi rin ako nawala. Never po ako nagpabaya. Hindi rin ako nawala. Nagkataon lang na yung mga biyaya at trabaho sa akin noon ay kabi-kabila. Huli kong laban kay Rapido. May 3 show na sumabay. May ubo, may sipon, masakit yung lalamunan, pero dumating pa rin sa flip top kahit na matamlay. Yan, kita nyo naman sa video yun eh, kahit yun sa mga nanood ng live. Alam ni Boss Arik yun at naiintindihan niya ako. At kahit di niya sabihin, alam kong masaya siya sa mga nagawa ko. Lungkot daw. Kasi nga, bakit ba ako nagpapaliwanag sa'yo? Ulul ka ba? Questionin mo yung pagiging rapper ko. Successful ka ba? Ha? Tangkinan to, lahat ng kalaban mo, niyabangan mo ng kasaganaan mo sa buhay. Habang palamunin ka sa barangay at nasa poder ka ng mga magulang mo, ha? Pinagpala ka ng tunay. Isang spoiled brat na kupal na mukhang di pa kumakain ng gulay. Kung mundo mo ay battle rap, gawin pa nating mas makulay. Yan, kasi ikaw ay kulang na kulang kahit di nagamitan ng gulang. Hindi ghostwriter ang kailangan mo para talunin ako. Ang kailangan mo, mangkukulam. Yan, estilo mo Saki, rap yan. Alam mo bang ako ang nagbaon ng inyong mga inunan? At kumpara naman kay Katana at kay Kilan, na tinalo ko, di hamak na mas manipis pa ang iyong bunbunan. Di ko pa sinabing time, di pa ako humihinto. Sasapitin mo lang naman ay, mapait pa sa abdo. Dangin ng kalaban to, tingin niya sa sarili niya, kumikinang naginto. Sino mang umara sa daan ang papunta pedestal, iampas ko yung mukha sa pinto. Papalamunin ng bara at titinimasta ang mga sagabal humarang patay. Bago ulumay pare yung aray na parang ginugupitan ka ng atay. Kaya dangin na kalis, wag mo yabangan, hindi mo ako kilala. Lalo ka na, hinusgahan mo agad, diyan mo nang abala. Kinang ina ka. Tay sa akin tong tay, pasensya na namis kulang magbahay ka. Tay, ikaw ang tanginang kalis na Lay, sino pang gagambala sa aking pagsasa? Nay, pag yung konsensya ko sa puso ko nawa. Lay, madaling araw kakatok sa inyong bahay. Isasabay ko sa aking sungay ang yung Tay, hanggang sa lumuhan ng dugo ang mahal mong Nay, Kakalimot lang pero partida ko yun sa'yo. At ngayon batid mo na talagang hindi mo ko kasukat. Kung may respeto ka sa amin at naiintindihan mo na lahat, kausapin mo ako ng parap. Time. Galing! Yo! Nabawi, men. Akala ko automatic na magiging Calix yun, pero nabawi niya. Shoutout kay Mastafit. Tangina, naglabas kasi ng phone eh. Sa akin, golden rule natin, maglabas ng phone regardless na ginamit niya yun para tignan yung sulat niya or hindi, 'di ba? Regardless, nagbabawas talaga tayo ng puntos. So, sorry kay Mastafit, hindi ko siya kayang bigyan ng perfect even nakabawi siya, 'di ba? Syempre, 10 points yung pinaka mataas na score na mabibigay ko doon. Pag naglabas ka ng cellphone, gadgets or what, less na talaga yon. Tapos nag-choke pa siya. Well, okay. Bahala na kung ano yung maibibigay ko, pero sa tingin ko, yun yung best score for him. Later, pakinggan muna natin si Calix. Pero gusto ko lang muna mag-explain about dun sa round 2 ni Mastafit. Right after his choke, doon siya nakakuha ng momentum. Kasi start ng round 2 niya medyo matamlay pa. Hindi pa ganoon ka powerful. Pero after niya mag-choke, nang naglabas siya ng phone na hindi, ewan ko hindi ata niya binasa or I don't know. After noon, doon na. Sunod-sunod na yung magagandang punchlines. Nag-flow pa siya na solid, men. Yung rhyme schemes na yung AY yung dulo, bahay katay, nanay, tatay, bahay, di ba?
Ganda nun. Ang ganda nun. Sarap nun sa... Ang ganda nun. Saktong-sakto sa tempo yun. Ganda. Hindi ko pa sinabing time. Tapos kausapin mo ko ng parap. Angas. Angas nun. Yung swag, yung presence, yung appearance ni... Alam mo yun, yung stage presence niya. Brusco na. Unlike dun sa round 1 na medyo kinakapaan niya yung environment na feeling ko hindi niya totally makapa. Kaya pagdating sa round 2 nag-iba eh. Nag-iba yung approach ni Mastafit. Although nakalimot siya pero nakuha na niya yung tamang timpla doon. After niya mag-choke, nagsunod-sunod yung mga effect nagsunod-sunod yung effective punchlines, effective references, effective angles, effective style, yung flow, yung multis. Okay yun. So, ayun. Props kay Mastafit. Nakabawi siya. Nagustuhan ko yung bawi niya doon. So, Calix. May chance pa rin makuha ni Calix yung round 2. Pero, pakinggan muna natin. Dinamay pa yung lola ko. Kaedad mo yun. Kaya puro wakang yung dinadali. Ikaw nga, pag may regla yung misis mo, pinipinggir mo yung panganay mong babae. Uy, gogo. Round 2 na. Game. Naalala yung sinabi ni Batas kay Pistol? Kung kayo produkto ni Andrew E, kami yung sa Pamilya D. Gets? Sabi ni Mastafit sa judging, ako'y nag-iisang bumoto kay Pistol, pero natripan ko yung round 3 ni Batas. Lalo na yung skin niya sa Family D. Kung nanonood kayo ng One Piece, alam nyo gaano kalakas yun. Pamilya di Magi ba? Ginawa mong One Piece? Tingin mo nanonood ng anime si Batas? Isipin mo ngang mabuti. Angas-angas nun na tao, ginawa mong produkto ni Luffy. Mastafit, yung Pamilya di, mga kaedad mo yon. Sila DJ RB1, 8 Messenger, basta marami pang iba. Ang kilala mo lang kasing hayop ka, si Rigor di Magi ba? Uyabangan mo ka. Di ka pa sikat, artista na tong kaharap mo. Lagi mo sinasabing artista ka pero bawal sa iyo i-angle. Tanginang mindset yan, kabanas. Patay na sa Batang Quiapo pero yung matandang gago ang lakas. Preskong-presko sa kahanginan pag yung pito na naglabas. Naka-ere pa rin yung extra kahit wala na sa palabas. Kaya ka tinanggal kasi wala kang bitaw. Yung aktingan mo daw wala yon. Pero may acting kang tumatak sa akin ha. Nung nagsakit-sakitan ka ng puso nung nag-propose ka ng ahon. Kalalaking tao nagpro-propose. Bading! Ayun nyo kami testingin. Tapos nagkatotoo, naaatakihin ka sa puso. Kukuha ko ng embudo, tapos tatakpang kita sa nguso. Huminga ka, paisa-isa. Tignan natin kung safe yan. Delikadong unknown, katapat mo ngayon. Nito yung nakasun pa na deadpan. Pag wala ng hangin, hawak sa leg yan. Pag pumalag, eto welcome. I-scramble ko yung dibdib parang machong vendor lang na lesbian. At kapag hirap na siya, at tumigas na yung chest niyan, pag mamamatay ka na, ipapanood ko sa'yo yung battle nyo ni Shernan. Tapusin mo! Tapusin mo! Tangina mo! Wag na wag kang iidlip. Champion ka na pag natapos mo to nang hindi ini-skip. Pero hindi. Paano magkakampiyon? Puro kabado yan to sa kultura. Bago ka magkapuso ng kampiyon, puta pagamot mo na muna. Ba't ba sumali to dito? As usual, para mapansin ulit ni Arik at mailapit sa tabi. Kailangan mong dumikit sa mga bago para may hakot ka pa rin. Kaya anong tulong niya to sa Motus? For the culture daw kasi. Anong nagbibigay ka ng spotlight? Uloy, kailangan mo kami. Paglabas ng poster, sure na daw si Pito kasi veterano. Yung resulta napansin ba? Kung talagang mahusay ka mag-isa buhay, doon ka makipagyabangan ng tinta. Di makikipagpataasan ka sa team mo. Ang gusto mo lang lagi, magaling ka. Ang titong may tirat na patunayan, di papalagan ka laro ng pamangkin niya. Nagigets mo ba? Yeah, sumali ka dito kahit alam mong iba ka. Tas ang ibabanat mo lagi sa amin, iba ka. Tanga ka. Ayusin mo yung buhay mo, Pito. Hindi yung parang utang na loob pa namin pag maganda pinakita mo dito. Bakit? Mawawala ba sa'yo? Ang ganda nun. May ka bang tulad ni Sinyo? May kulit ka ba ni Manda, Saito, Jonas, Hitsong, parang Basilio? Bangkulan to sa junior na nagyayabang sa mga mosquito. Mula top 1 hanggang top 5, wala ka sa pang-anim, Diyos ko, Pito.
Kaya Galing. kung tingin mo mananalo ka dito, tangin na mo nahihilo ka. Kaya ka lang naman tinatawanan kasi ang tanda mo na bibo pa. Nakadalawang pandemic na yan pero di gumaling kasi injo nga. Kaya anong pito ka pito, baka 8080 ka. Ngayon mo naman yung sakit at pait natin kahit itodo pa. Wala sa lugar yung pagmamatapang nito para si Goku sa kono ha. Bano na bang kung na ba? Baka 8080 ka. Ngayon mo damahin yung sakit at pait natin kahit itodo pa. Wala sa lugar yung pagmamatapang nito para si Goku sa kono ha. Wala sa lugar pagmamatapang. Patapon na baon yung karera mo, bobo ka! Apo ng apo mo si David, ikaw yung lolo ng lolo niya. Tang ina, wasak. Wala raw hit song or kahit Tang ina ka, Lix. Mas malakas pa yung round 1. Mas malakas yung round 2 ni Calix kumpara dito sa round 1 niya. Sobrang pinaka nagustuhan ko yung pagbe-breakdown ni Calix. Yung gitna na part. Yung pagbe-breakdown ni Calix kung bakit sumali ka dito sa pedestal. Pucha, basag. Ang ganda nun, ang gandang angulo nun. At sobrang na-explore ni Calix yun. Since ito yung unang sali ni Mastafit sa pedestal, sobrang na-maximize ni Calix yung angulo na yun. At nakuha niya talaga yung attention. Ako, personally, nakuha niya yung attention ko, nakuha niya yung tenga ko doon na papakinggan mo dapat to. Ito yung unang angulo unang battle ni Mastafit sa pedestal. At si Calix yung unang gumamit ng ganung angulo, kaya bago kaya entertaining siya sa akin in terms of punto. Ang ganda nun, nagustuhan ko yun na, binreakdown ni Calix, no? Bakit ka sumali dito? Kung magaling ka talaga, doon ka sa isa buhay, makipagpalitan ng tinta. 'Di ba? Tapos yung bangko lang, 'di ba? Bangko sa junior na nagbibida sa mosquito. Ganda, sobrang ganda ng pagkaka-breakdown ni Calix, men. Yun yung pinaka-highlights ng round 2. 'Di ba? Yung first half yung first half ni Calix, hindi ko sinasabing mahina yon. Okay din naman yun. Pero pinaka nakuha ni Calix yung momentum doon sa middle part kung paano niya binreak doon si Mastafit, kung bakit siya sumali ng pedestal. Sobrang ganda nun. At sobrang nagustuhan ko yun. Ang ganda nun. Tapos yun, yung flow ulit, 'di ba? Lagi mo sinasabi, lagi mo sinasabi na iba ka na artista ganyan, pero bawal i-angulo sa'yo. 'Di ba? Ang ganda ng pagkaka-breakdown. Ito, yun yung sa tingin kong wala kay Mastafit, yung pagiging creative. Kasi nakita ko dito sa round 2 sa round 2 ni Calix na sobrang naging creative siya. Tsaka sobrang meticuloso sa mga angulo. 'Di ba? Ang ganda. Kay Mastafit, nag-choke siya dun sa round 2 given. Okay? 8 points para sa kanya. Supposedly, sa 6 or 7 6 or 7 points na sana si Mastafit kasi nga nag-choke siya, tapos naglabas siya ng phone. Supposedly ganon, 6, 7, parang ganyan. Pero nakakabawi si Mastafit Pero still hindi ko siya kayang bigyan ng mataas na puntos kasi nga, sabi ko nga sa inyo, regardless, tiningnan man niya yung sulat niya dun sa phone o hindi, babawasan ko yun. Nag-choke pa siya, babawasan ko yun. So, 8 points lang talaga yung pinaka mataas na mabibigay ko. And deserve naman ni Mastafit yun, I think, kasi after niya mag-choke dun sa round 2, nakabawi siya at ang malalakas yung mga na-spit niya. Pero hindi nagpatalo si Calix. Sabi ko nga sa inyo, first half niya maganda na yun. Pero hindi pa dun totally yung momentum. Ang pinaka-momentum, yung gitna, kung paano niya binreakdown si Mastafit sa pagsali sa pedestal. Yun yung pinaka-highlights doon. And sobrang ganda nun. Okay? Ender ni Calix, solid din. So, I think Calix pa rin to. 9-8 in favor of Calix. Actually, kung hindi kung hindi nag-choke si Mastafit dito, dikit pa. Baka tabla yung round 2. Possible ganun Sa performance talaga ako sa performance, sa momentum, sa punchlines, doon ako nag-base. And sa tingin ko, yun nga, if ever na hindi nag-choke si Mastafit, in terms of performance, masasabi kong table. In terms of flow, styles, masasabi kong table. Kasi parehas silang may multis, parehas silang may flow, parehas silang may mga punto. Diba? Parehas halos pantay yung nila, yung penmanship nila. Pero yun nga, lumamang lang talaga si Calix dito sa linis ng performance. And yun.
Calix yung round 2. 9-8. Round 1, 8-7. Then round 2, 9-8. So, first and second round, bibigay ko yun kay Calix. And then 17 to 15. Round 3, magiging deciding factor natin to. Pakinggan natin to. Na ano, utangin na. Meron ako dun lahat. Huwag mo akong aningin. Tsaka huwag mo hinahamon na kung ano-ano dito. Gago talagang nangungutong ako ng pamangkin. Okay lang ina mo ka? Tatarakan kita sa nguso. Gagawitan kita ng embudo. Okay lang inang katake yan. Hindi man lang pinag-isipan. Bago ka makaganon sa akin, gago, may tara ka na sa tagiliran. Tanginan to, Batang Quiapo. Tinangga. Ano ba pinagsasabi? Hindi kami extra doon. Aminin mo lang na namimiss mo na kami. Tanginan to, sabay-sabay kami tinanggal. Sabi ni Tanggol. Anong gusto mo? Mauna siya sa amin, tol? Di ka rin ulol, no? Tanginan to, game? Okay. Umi-ML bars pampukin ng ina. Hindi mo ako makukuha sa late game, pare. Guys, tignan nyo, kanina pa AFK, oh. Dire-diretso sa tore. Tangina, umiyaw kayo, maganda yun. AFK, dire-diretso sa tore. Okay, dahil round 3 na, Hindi ko gets. napakapalad mo. Hindi ako nag-ML kaya hindi ko gets. Sorry. Kung si Kian pinagandaan ko ng 2 linggo, ikaw naman 3 Sabado. Real talk, January 10, January 17, tsaka January 24. Habang ikaw ay isang buong buwan na 24/7 na nauulol sa aking wall, wala ka bang ibang pinagkakaabalahan? Pag-aaral, business, kanta, battle lang talaga? Nakakaawa ka. Pero balita ko may jowa ka na. Nandiyan ba siya? Ganda. Ay, ganda. Pero mapapayo ko lang, huwag ka mo muna mag-aasawa agad. Kung ayaw mo maging pinakamaagang miyembro ng tupad. Wala kang mahita rito ko. Putang ina, battle is life lang tong si Ulol. Putang ina, battle is life lang tong si Ulol. Kasi nga, ganyan lang talaga ang kanyang goal. Ba, gusto mong sample? Binastos siya ni Shaboy ng harap-harapan. Pero di mo na ipagtanggol. Diba? Tangina, may Lola Remedios, ah. Alex mo, talagang focus lang siya sa goal. Sinangina ka, ano yun, sinasama mo lang dito para i-flex at iyabang? Tapos wala ka ng obligasyon kapag nadamay o nagambang? Sinangina mo ka. Alam mo ka, Alex, wala kang karapatan makipaglaban. Lalo na kung yung mga promoprotekta at tumataya sa'yo, di mo kaya makipaglaban. Tangina, gusto mo ng kasikatan, ng palakpakan, tapos sa kanila yung aray? Tanginan yan. Bilang nakakatanda sa'yo, ito lang masasabi ko sa'yo, bye. Paiwaga ang battle rap. Huwag kang papakain sa sistema. Hindi lang puro ganon-ganon, sigaw-sigaw, multi-multi. Dapat may bayag at utak ka rin sa eksena. Speaking of eksena, sa bahay nila ano ba laging eksena? Eksena. Sa bahay nito, ganito. Araw-araw yan sa my day ko. Ito, ginawa ko ng album. Tingnan nyo. Oy, Nico the Snitch. Ayan siya. Tingnan nyo. Ang dami, di ba? Araw-araw talaga. Okay na ina yan, oh. Ginuhitan ko ng pula para di ka malito. Tangina, ano bang kasalanan ko sa'yo? Public naman yung mga post ko. Tangina to, desperado manalo. Tanungin mo na lang ako, ikikwento ko lahat sa'yo. Tangina mo ginagawa sa my day ko. Alam niyo ginagawa na ito? Nag-aabang ng mga chismis na makakalat. Ang pukin ng inang galawang bakla. Akala mo siguro papatok pa rin sa tao ang galawang desperado, di ka na nagtanda. Alam mo ba kaya ka tinapat sa akin? Para dubaan ka to sa pagsasanay. Unang pagsusulit na ibibigay ko sa iyo ay kung paano ka tumulong sa mga gawaing bahay. Kasi ikaw ay inutil, brother. Laman ng ulo mo ay puro battle. Tingin mo sa sarili mo ay napaka-cool. Lahat ng nakapaligid sa iyo, tingin mo ay tool. Kainin mo ang aking stool. Kuyain mo habang mamasama-masa pa. Kainin mo ang aking stool. Kuyain mo habang mamasama-masa pa. Kahit anong taas pa ng tingin mo sa sarili mo, pipitikin lang kita ng basa na tuwalya. Haawakan sa ulo, sige, sumuntok ka sa harap na marami nanonood. Pag ako na ang nagdabog, tanggapin mo na malugod. Pag mumuging kita pa rin ng tabod. Kasi kamukha mo lang naman yung mga binubuli ko dati. Yan. Ibabalik ko yung feeling na para gumaan yung loob ko sa'yo, kailangan mo kong ilakad sa yung mga ate. Ganon ako dati. Naninirador ako ng mga pusa pag uunahan ako sa mga ligaw na kalapate. Shoutout dyan pala kay Joel Barok. Sa kapitbahay ko si Joel Barok. Ba't ganun yung mga kalapati mo? Lasang manok. Ikaw, Gago. anong kapilyohan na ba nagawa mo sa buhay mo? Anong kapilyohan na ba nagawa mo sa buhay mo? Yung pinabili ka ng suka tapos yung sukli nawala mo? Yung pinabili ka ng suka tapos yung sukli nawala mo?
Ina, hindi ka bad boy. Tanga-tanga ka. 5 hakbang na lang papunta ng tindahan na walang ka pa. Sinangina ka, pinag-ESK ka ng nanay mo para magkaroon ka ng silbi. Para kang bumbila na patay sinde na pag napapagalitan ay panay sinde. Maglalayas, pagre-rebelde, pag nagutom, babalik. Isasantabi muna yung galit para makahingi ulit ng pera sa lola niyang nananabik. Tangina ka. Alam ko na kung bakit ka nilululo ng lola mo, pare. Tinuturuan ka niya maging tunay na lalaki. Kasi tignan nyo, laki-laki, wala pa rin bigote. Tangina ka. Gusto mo talaga maging tunay na lalaki? Bibigyan kita ng tip na malupit. Mag-aahit ako tapos i-donate ko sa'yo yung mga buhok ko sa puwet. Okay, tangina ka. Talagang i-reset kita. Tangina mo, ha? Yan. Tutulungan kita mag-ensayo sa loob ng silig at kaluluwa at panahon. Pinapangako ko sa'yo, paglabas mo doon, kamukha mo na yung kumanta ng pagdating ng panahon. At hindi lang yon. Tangina mo, Nico. Babarinahin ko yung puwet mo. Ang bala ay upo na hilaw. Walang kuryente yung barena. Ang umiikot ay ikaw. Ano, masakit na ba? Nico dapa. Eto pa. Gagrinderin ko yung puwet mo. Babalaan ko ng pipino. Ipapakita natin sa buong mundo kung ano pang kayang gawin ng mga Pilipino. Kaya tuwad. Kaya tuwad. Nico, huwag ka nang pumalagpa. Nawala ng bayag kasi nga di ba round 1 pa lang basag-basag na. Ang inaw baka sabihin ng mga hurado, sumobra ako sa time. Okay, pasintabi muna sa mga hurado. Sadyang sinobrahan ko lang talaga para kahit, kasi alam kong may pagkukulang ako sa mga tao. Diba? Ngayon, quiz-quiz na tayo. Pwede ko na bang i-enjoy yung stage? Okay, shoutout dyan pala sa Rap and Rock, Real Jokes Clothing, Hypebeat, Black Manila, Crown Manila, Egocentrics, at Unhinged. At sa lahat ng battle rap band, mahal kayo ni Master Pete, keep the change. Bang! Okay, round 3. Proceed muna tayo sa round 3 ni Calix. Okay. Uwi mo na yung tito mo. Uwi mo na yung tito mo. Yo! Nag-post to tungkol kay Bong Revilla. Wala namang yung ginagawa sa Senado. Deserve. Wow! Kala mo talaga kilala niya kung sinong ganid. Bago ka magsalita ng ganyan, siguraduhin mong hindi mo in-endorse si Lito Lapid. Regasco represent. Di ba binoto mo yon? Tas nakiwelga ka. Tangina ni Master Kengkoy na. Biglang nagkakapaki sa bansa pag nade-delay yung pension niya. Suporta ka rin sa kawatan. Panindigan mo, wag kang titigil. SK chairman pa lang sa Enrile, ikaw na gumagawa ng jingle. Gago. Di ka naman malakas na huli mong laban eh. Respeto lang sa pagka-veterano yung hiyawang na ani mo. Saka kahit anong ganda ng laban nyo ni Kilan, tinalo ka lang ni Rapido. Tangina Beats, nakakahiya yun. Kung di mo lang alam, tinalo ka ng rapper na tinalo ni Badang. Paano di magiging malakas? 2 taon nang set yung 2 taon nang nakaset yung laban nyo. Di kaya lugi ka, Brad? Kailangan daw ng extension ng pito para pag bumomba sapat. Pero nung nagka-issue si Kilan, yung barel gusto sa Latin ng sagad. Tangina, bigla kang pumapel nung gusto niya nang magpakat. Sinamantala mo okay. Yung hype, yung pagiging magulang lumala na. Kailangan pa palang bumaba sa level ni Baba para lang sa event bumaba ka. Tapos babanatan mo lang siya na pag ako nagdabog, Minotaur na naka-vengeance sa akin pa yung Lord. 59 ka na, nag-ML ka pa. Piling geng-geng pa to. Sa'yo na yung Lord, tang ina mo, sige si Segway ako. Minotaur na tinapat sa matador na palo. Hanggang tank support ka lang, hindi ka core sa laro. Pinakamalakas mong form kay Apex. After nun yung husay, di na dumalaw. Ganyan naman talaga yung matatanda eh. Malakas nung araw. 59 years old na panay One Piece ang kanyang laging sapaw. Sun God ni ka daw siya pero tinabunan ng haring araw. Okay. Di ko to papalagpasin. Magpapantay ang pit. Kilian Mati, kakakengkoy mo, bagsak mo bars parang Siba Itali. Tingin mo, para ka sa pedestal, nahihibang to, gagi.
Hindi fit to sa'yo, Pito. Tingin ko sa'yo, nobody. Di alanan dapat magtaka. Unang kalat ni Naboy. Matanda na tanga pa. Puta parang si Makoy. Gago. Kahit SK ako, naninipa ako ng matanda. Pag bumenga klaro. Ano kung may diskwento mga senior, basta ngayong taon ikaw ang Ben naman, no? Anong underdog ako dito? Di ako takot na mabangga. First round exit yung Pito, parang sa 7K lang na bakla. Uy. Ni OG1, sa turna, ikaw daw nakaakda. Kaso lasir pa yung Tito, di yun ngayon nakatakda. Time. Tong inang hirap nun. Wait lang guys Wait, kailangan kong i-absorb muna. Kailangan ko i-absorb. Kasi yung round 3, yung parody kasi, yung parody ni Mastafit dun kay Sayad versus Tweng, yung hindi walang ano yung hindi umiikot ang baril na ang umiikot ay ikaw. Hindi, to be honest, hindi ko siya natrepan. To be honest, yun, sabi ko sa inyo, honest review lang tayo palagi. So, okay, nakakuha ng reaction yun, nakakuha ng ano yun, pero hindi ko siya natrepan kung paano pinarody ni Mastafit eh. Yun lang, yun sa akin, 'di ba? May mga nagpa-parody naman ng ganun eh, 'di ba? Nakakatawa yung mga parody ng ganun. Sino ba yung gumamit? Alam ko may nag-parody na nun eh. Okay naman para sa akin. Pero yung kay Mastafit, siguro hindi lang naging ganoon ka-effective yung delivery. Hindi ko siya totally ma-pinpoint kung anong kulang eh. Pero I think hindi masyado na naging maayos yung delivery dun sa part na yon. Pero hindi ko rin siya totally masabi kasi nagkaroon ng crowd reaction dun eh. Ano lang, kung paano ko lang natanggap Again, in my own opinion lang guys. Hindi ko sinasabi na ganun din dapat ang maano nyo. 'Di ba? Or ganun ang basta opinion ko to, review ko to eh. So ayun yung gusto ko sabihin sa inyo. So ayun, to be honest, maganda naman yung round 3 ni Mastafit. Sa tingin ko rin ito yung masasabi nating pinakamalakas yung round 3 niya. Pero sa tingin ko consistent eh. Yung choke niya sa round 3, yung choke niya sa round 2, yun lang talaga yung naiba. Pero supposedly hindi nag-choke si Mastafit sa round 2. Sa tingin ko yung 1, 2, and 3 niya magkaka-level eh. Kasi tingnan niyo yung round 2 na nag-choke siya pero nakabawi siya. 'Di ba? So sa tingin ko magkaka-level yung 1, 2, and 3 ni Mastafit. Yung kay Calix naman sa round 3, may mga redundant angles na siya. Yung about sa matanda. Nagamit na niya yun sa round 1 or round 2. Hindi ko sure kung saang round. Pero nagamit na ni Mastafit, ni Calix yun. So I think nagkulang na si Calix dito ng mga angulo. 'Di ba? Okay, sige. Actually, pwede kong itabla yung round 3. Pwede kong mahirap yung round 3. Pwede natin sabihin kay Calix yun. Kaso pag sinabi ko kay Calix yun, walang magpapatunay na ibibigay ko kay Calix yun. So I think hindi siya para doon. Kay Mastafit naman, hindi ko rin siya kayang ibigay kay Mastafit kasi nga hindi ko nga natrepan yung parody niya doon kay yung line ni Sayad na 'di ba? Yung grinder pipino, tapos para malaman natin kung ano pa yung kayang gawin ng mga Pilipino. So hindi ko kaya, parang nagkaroon siya ng crowd reaction, pero sa akin anong connect noon? Question mark sa akin yun na grinder pipino, ano pa yung kayang gawin ng Pilipino. So 'di ba? Parang nun? Saan nanggaling 'yon? Saan kumonekta 'yon? 'Di ba? So medyo siya sa akin, question mark. Yung parody Sayad na hindi umikot ang baril ng umikot ay ikaw. Okay 'yon, okay na parody 'yon, pero I think hindi nga siya ganoon ka effective para sa akin.
So yun, kita nyo na ba hindi ako masyadong nag-react dun sa mga ano sa round 3 ni Mastafit. Okay, kay Calix. Actually to be honest, gusto kong ibigay Calix yun, pero hinahanapan ko pa ng angulo para ma-clarify sa inyo kasi feeling ko naparami yung matanda angle ni Calix na hindi rin nakatulong sa ganitong klaseng performance. Tie natin ba yung round 1? For sure wala ako magiging kapares dito. Hindi na ako mag-expect na may magiging kapares ako na vote dito overall. Pero sige, para matapos na, round 1 and 2 bibigay ko yun kay Calix, then yung round 3 itatabla ko. So ayun, I'm not saying na meron ako makakaparehas. Malakas yung kutob ko na wala akong magiging kaparehas na vote dito kasi sobrang rare ng sobrang rare ng I think ng vote ko na 1 2 binigay ko kay Calix, then round 3 binigay ko ng tabla kasi most of I think parang nakukutuban ko na ibibigay ng mga judges yung round 3 kay Mastafit Pero yun nga, pero napakinggan nyo naman yung opinion ko and sa tingin ko enough na yun para iiwanan tong battle na to sa ganong decision. So yun, final score 8, 9, and 8. That's 25 points for Calix. Kay Mastafit naman, meron siyang 7. Meron siyang 7, may 8, 15 plus 8, 23. So, 25 to 23. Up by 2 points, Calix. Rounds 1 and 2, Calix. Round 3, tie. Calix ako dito. Gusto nyo yun, mag-ingay pa kayo. Siyempre, Big Daddy, at mga tropa pumunta sa Siren Regio Production para sa second round 5-0. Mag-a-advance para sa second round 5-0. Mag-ingay para kay Calix. Shoutouts kay Master. Tama tayo doon, tong ina. Tama tayo. Akala ko kay Mastafit nila ibibigay yun. So, ang sobrang crucial nun. Galing. Sa part na yun, napabilib ako sa sarili ko doon. Kasi, I thought Mastafit will win. Diba? Akala ko si Mastafit ang panalo dito. Pero yun. Tama tayo ng decision. Pakinggan na lang natin yung opinion ng mga judges. Kung meron. Yun, thank you kay Kuya Masta. Yun sa production. Salamat kay Kuya Masta at sa Modus. Okay guys, ayun, thank you pa rin sa medyo distracted lang tayo kalat ng performance. Pero all goods pa rin. Masaya ako kasi Calix magaling din talaga. Pero salamat po Tus, thank you men, medyo nakakapag-warm up tayo. Kaya tayo sa mga susunod, shoutout sa family ko, sa lahat ng skill yun sa Taiwan. Yo, 5-0 naman, binoto ko si Calix. Sa tingin ko, mas magkakaroon ng reaction si Masta, pero feel ko di dahil doon, di ko napapansinin yung ginawa ni Calix na gano'n. Kasi marami din siyang solid na bars Marami siyang mga solid na bars, may mga jokes din na lumelevel naman sa ganong level ng comedy ni Mastafit. So, at sa tingin ko, mas malinis yung performance din ni Calix. Oo. So, all 3 rounds binigay All ko 3 kay rounds. Calix. Gandang laban nun. Sobrang dikit sa totoo lang, pero kung mas nakakatawa, mas entertaining si Mastafit. Pero Punto. battle up yung mas battle up si Calix para sa mas marami siyang dice na kumagos at umas lang talaga. Pero props, at saka yun, nakapekto rin talaga yung stumble ni Mastafit, sayang. Pero yun, lakas silang pareho, pero masasabi ko round 1, Mastafit, round 2 at 3, Calix. Yun. Sorry na laban, Calix. Yon, Joy Box. Binoto ko si Calix. Round 1, tangina. Solid yun. Round 1 nila parehas. Binigay ko yung kay Mastafit. Yung round 1, napakaganda ng material ni Mastafit doon sa round 1. Nagustuhan ko lahat yun. Round 2, binigay ko yung kay Calix. Kasi, nakita naman natin yung joke si Mastafit.
binasi ko na rin din sa linis ng performance. Kaya binigay ko kay Calix. Round 3, tanga na pagkuhan yun. Lakas ni Masterpiece, lakas din ni Calix. Pero mas nagustuhan ko kay Calix kasi ganda ng pagkakagawa niya ng mga technicals niya. Okay, Pagkaka-set niya ng mga lines. Pero solid din yung kay Masterpiece doon. Kaya para sa akin, binigay ko kay Calix. Yeah, shout out to Vicente. Ayan, Calix versus Mastapit. Binoto ko, binigay ko nung round 1 yon para sa akin kay Mastapit yon. Okay. Siguro konti lang dahil siguro mas direkta yung mga angle na pinili niya. Saka mas nakaka-relate ako dun sa angle na ginawa niya kasi iyon din yung parang sinabi ko kay Calix na ginawa niya mas creative na sapat na paraan. Then yung round 2, nakita ko doon na parang lumabas yung pagiging aggressive ni Calix dahil aside dun sa konting problema sa linya ni Mastapit, siguro mas natripan ko yung technicalities na ginawa ni Calix doon. Then yung round 3, ang lakas din ni Mastapit doon pero para sa akin yung pyesa ni Calix doon na ginamit is talagang pang tournament. Okay, ayan. Tama. Calix compare doon sa round 3 ni kasi ang naging deciding round ko talaga yung round 3. Tinignan ko na lang kung kaninong pyesa talaga yung para sa tournament. So, mas nakita ko yun kay Calix. Tama. Pero props pa rin kay Agree. Konting-konti lang din yun. Props kay Mastapit, pero Calix, good luck sa next round. Agree ako doon kay Shaboy. Ayun. Sayang. Binoto ko si Calix. Gusto ko kasi si Mastapit, pero ayun nga. Hindi porke trip ko siya, natatawa ako sa kanya, iboboto ko na siya. Ang sukatan pa rin kasi dito is yung kung sino pang tournament talaga. At para sa akin, nakuha yun ni Calix all 3 rounds sa Lodo. All 3 rounds. Mastapit. Okay, so ayun, sabi ko sa inyo, sobrang rare ng kung may makakaparehas tayo dun. So, ang rare talaga. Ayun, no? All 3 rounds minigay nila kay Calix, pero hindi ko man nagustuhan yung round 3 ni Mastapit, pero I think I need to give him a props doon sa parody na yun. Creative lang niya doon. Kay Calix naman, yung redundancy ng mga angulo, I think ayun yung nagdala sa kanya or humatak sa kanya po ba. Pero anyway, ayun nga, walang zone nito, malinaw Calix yun para sa akin. At agree ako sa mga sinabi nila na mas pang tournament talaga yung dala ni Calix dito. Yun lang. So, natapos na natin so far, no? As of tonight, natapos natin yung 7 battles, round 1 battles, eliminations ng Pedestal 5. Sana ma-upload na rin yung huling battle dito, yung Rikenaro C9 para mahabol natin, 'di ba? Pero focus tayo ulit. Balik tayo ng pulo. Focus na tayo sa remaining battles, quarterfinals, semifinals, and finals. Pag na-upload na yung isang battle pa sa Langit Lupa, reviewin na rin natin yung remaining 2. Kasi may bagong upload ngayon, pero hindi ko muna yung re-reviewin. Antayin natin yung isa pa para mapagsabay natin. Okay? Pero sa ngayon, right after this, balik tayo ng pulo. Second round ng tournament. Okay? So, kita-kits tayo doon mga kumag and Calix. Good luck sa next round. Peace out.